Mayong adlaw sa aton tanan. Welcome diri sa Daily Guardian on Air. September 26 nga edisyon. This is a very special broadcast sa aton subong because actually ari ako subong sa Metro Manila. Why man ako natrap sa Baguio but nalangalangan ako magpuli because of a conference nga ginatanan naton this week. So we are recording this actually interviews diri sa via Zoom sa aton duha ka special nga mga guest subong nga adlaw and introduce naton sila karon dugay-dugay. So diri sa Manila maulan. I hope nga dira sa aton sa Iloilo kag sa Western Visayas and the rest of the country maayo-ayo ang panyimpo sa pag-agi sang duha ka bagyo. Ang una nga bagyo si Ragasa, Babaw, Kulbaan. Ting aton guest na apektuhanon nito ngay actually ara man siya sa sagwa. Ang first guest naton ara man siya sa sagwa sang pungsod as of now sa subong nga nagastorya kita sa iya. Kag may nagasbag-o man nga nga pasulod naman nga bagyo nga may maagi gid sa tunga sang Pilipinas. So mga muyo kitang hindi lang gid kita matam-an kasining mga sige, hindi ka malikawan ng kalamidad especially sa sining mga panahon sa sining panyempo in this part of the year diri sa aton sa Pilipinas and sa Asia. At hindi kita magdugay kay may duha kita ka mga halangdon, maalam kag espesyalid nga mga bisita, mga resource persons naton. Unahon tanay ang entertainment and arts and culture na topic, especially ining pagkadala sang aton gid yang pelikula o kun film Kande, istorya sang Nuestra Señora de la Candelaria kag ang Piyesta sa Haro nga subong hindi lang nangin sikat diri sa aton kundi diri sa Metro Manila. Lately dala ini sa isa ka major film festival ang Sinag Manila o Sinag Maynila nga nakasalida man dira ang masobra pa 300 ka mga pelikula. Iban sini obra sang mga sikat nga mga artista, Ricky Lee, sino pa na. But our first guest today will explain or will tell us the story behind this film. Anong significance sini sa pagkadala sini sa Sine Maynila. So, ang una natin nga guest for today is a teacher, a cultural worker, award-winning and renowned filmmaker, not only dito sa Western Visayas kag sa bilog ng Pilipinas and even in the international film industry. No other than ang aton gid nga abyan kagati once in a while resource person naton on some other topics diri sa Iloilo Media, Professor Kevin Pison Piamonte. Sir Kev, congratulations. Kumusta ikaw dira sa Taiwan? Maing adlaw, Francis. Okay man, as in, medyo malubadlos man ang hangin diri. Pero the past few days actually maulanon man. Hmm. Siguro, though medyo gawisik-wisik, hindi man gid malayo sa Hindi man Pilipinas. maglayo ang ila tiyempo sa aton diri subong no. Correct, correct. 1 hour and 45 minutes man lang, Oo, diferensya. do nagalamig-lamig na I giman mean, dira. like, Ang dira sa may Taiwan subong no this part of the year do matamat na lamig dira going to the holidays. kung But gabi especially, kung yes, gabi. so the drop will be in temperature. Anyway, Sir Kev, congratulations kay ang Kande, ang isa ang imo latest nga obra maestra. Again, istorya about sa Haro Fiesta kag Nuestra Señora de la Candelaria, but beyond that, mas may mandalong nga istorya ang ining Kande kag siguro para sa do refreshers ang atong tagpalamati kag nagatanaw subong. Ah ah, ang imo ni nga pelikula ang Kande, isa celebration of mga balay Ilonggo heritage, faith, pagtuo kag kinship, pagpamilya. Yes, Oo. yes. Ano nga ang specific how does ang specific setting sa Haro Iloilo kag ang iyang unique culture is not just a mere backdrop sa main character nga si Timothy. Ang iya istorya, Direk Gavin. Actually, ang dapat pamangkuton din sini si Hmm. Attorney Jobert Peña Florida kag Ah, ang tinisis niya nga si Miss Rhea Peña Florida kay sila gid nga duwa. Several years ago pa, probably siguro mga 4 years, 5 years ago, hmm. gapamilit sa ako nga maubra pelikula parte sa Candelaria. In fact, I remember clearly na mention ni Miss Rhea na nami masiguro nga title ta Kandi, yung Hmm. ganun. Pero syempre, anong obrahon ta nga storya party sa fiesta man? I mean like, ako nga daan niya personally for one. Dugay na taya, Francis kilala ay, balaan mo ko,
small circle of friends lang ko. Kita sa una, pila man lang tayo of the night. Yes. Ganun siya. You know, hindi Maganahan ko mga yan. opton. Correct. Hindi ko yung klase ng tao nga mahilig Ah. magkanto sa isang nga magutok gid nga Mm. lugar. Amo na Papagutok-gutok bala again. Mm. kag gasala na na yung mata ko ya. I mean gasala tiyan ko kung makikita ko damo-damo pag naon. So, I mean, sabi ko anong maayo nga storya abi because it cannot just be purely about the Fiesta. Mm. fiesta or about the Nuestra Señora de la Candelaria, you Mhm. know. Um, so actually si Sir Jobert managamba sa ako na bilati ano naduduman mo sang una sang gamay kapahaw party sa fiesta Yeah. kaya partly grew up also sa Haro lapit sa plaza. In Mm. fact, isa katapok plaza na, amon nga balay. So, syempre, tandaan ko ya sa fiesta, kag nasadyahan ko lang dito sa fiesta, magsakay sa Ferris wheel. Mahampang tiro-tiro. Hindi malamang na. O Feria. Oh. So, for Alright. Feria, masakay sa octopus. Yung mga ganun. Yeah. So, I thought na, okay. So, I think this film is going to be about friendship. Mm. And then then the friendship, then that's where everything else Oo. emanates. Kaya maskin sang bata ko, tandaan ko na, ang tiyo ko nga former archbishop, Yes. si Berting, nakamuno, gina siya kapila ka beses, kag para sa iya, strong gid sang iya nga conviction, Mm. parte sa storya nga ina, nga may ah, tuburan Okay. dira sa Plaza Sangharo nga kung magtubod gani ina gapat kita kuno na si Candelaria Mm. kag ginapatikuan niya iya nga bata. Oo. And then going into the film preparation namangkot ko sa mga parentes ko sa Haro, particularly kay Manang Cynthia Baga. And Mm. nabalya, yes, that belief actually or that story was very strong in the 1950s especially. Mm. Kagapila gina kuno mga tawo da Franza Plaza. Okay. Kagahula, magwa ang tubig, tapos maskin tinaon, panakudong tubig, ginasalod nila, kag ginainom. Kaya Mm. napatian nila nga, well, it's a miraculous Miraculous. or Oh. holy water. So, I guess, well, it's I mean, you cannot just tell the story about heritage, without key characters. Kag Yeah. kung sino sila. And I thought, kay si Sir Jobert, manahambasa ako, ano madunduman mo sang bata ka? Mm. Amo na to dayon. Nagwa na ang istorya ni Motmot, Ah. ni Boy Boy, kag ni Dondon. Yeah. So, amo na siya. Ang tatlo ka kabataan sang kandi. And I think tinakita naman na santanan, but of course may kasi ang istorya may backstory pagid mo. Ang aton lead character si JC Santos, hindi gid man siya native Hiligaynon speaker, but gintun-an niya gin-encourage mo siya nga to use Hiligaynon in dialogue. Ano ka importante ini kay you could have this easily use Tagalog or English. Hindi ka pa mamudyan sa translation kag subtitles. But Kaya kasulat man kita. Sa oh amo na. yeah, kasalamat kita. But how important is it that the actor na a non-Hiligaynon speaker actually learned Hiligaynon for the role? Because film language is part of film. Film is also language, or language is part of film, Yeah. And pagrespeto. Mm. Amo ginaya ko niya, number one, pagrespeto sa language. Because language is part of film culture, and film actually also promotes culture, and part of it is language. Language, yeah. So, amo na, and I've seen films in the past nga gakuha sila mainstream actors. Mm. Tapos, I mean, kung galantaw, kabla sa sinihan, doon ka pa rin alalawas mo. Kaya hindi niya sakto, iya pangambal, hindi niya. Yes. Tapos, ulti lang, kung bala mo na doon ka pa rin anang aktor sang deliver sang linya niya, gulpi lang may masundot na dangal linya nga, hindi naman ako taga rito eh. Mako, ay nako. I mean, like, pa-excuse, Ah, excuse. medyo So, yes. di ba lang, makuti. I mean, what's the purpose for this? Because film should also be promoting, culture, heritage, and Yes. language is part of this, right? Yes. So, and being an Ilonggo, syempre kinanglan panindugan ta ina. Mm. And so, since si JC really loved the story ng sang Kande, Mm. nag-commit gid siya nga i-learn niya ang language. Yeah. And maswerte gid kita
Kay ti we have a very very good dialogue coach nga si Nate Soto. Oh, Yun, gitutukan niya gid si JC, and in fact sa naga-shoot na kami, naghambal gid si JC nga walang maghiligay nung kamutanan diri ha. Walang magtatagalog dito. Yung para ganun. nga, Para nga ang yes, dulunggay baka nag-ice siya gid siya. Yes, okay. So, yeah, and I guess it's proven kay pagwa na da sa Iloilo, as Oh, in abis ng iban nga Ilonggo, taga Iloilo giman si JC. natural, So no? I think for Yes, me it's a triumph. It's a yes, triumph. Kay yes. natandaan ko na sa una, amo nang diskusyon namon sa UP Film Institute, sa Mm, UP Diliman, kanday Rolando Tolentino, yeah. me, and Mm, then nalipat ko sa ato nga. What makes a regional film regional? yeah. One factor is language, Mm, right? Language. And then the other factor nga ang actor dapat ma-deliver niya sang sakto yeah. ang language. Yes, yes. Amo na. Kaya mahuya kita sa audience Mm. nga bearer sang ina nga language tapos batian niya kay hindi sakto baw. I mean, di bala? Ang choice of word to pwede pa mapalawad pero ang context pala ang ginaisip Hmm. ko nga ibalhin mo sa hiligay nun do hindi man to among butsilingon sadto do mo na Yes, yes. and then we congratulate JC Santos for being a true professional nga Oh, yes. ginhanas sa ginang kagalingon niya. Yes. Was from apart from JC direct no kay ting kalabanan sang talents naton na pampanay Iloilo ang tikikapi. Hmm. Oh, Hmm. anong advantage ni kiti may very deep regional roots ang aton nga mga iban nga actors apart from JC. How did this bolster the character of Kande as a regional film by itself that is now gaining national recognition? I think it's like this. I mean, if the actor actually is the bearer of that language, Hmm. mas mapadalman niya also ang karakter niya kay Yeah. because maintindihan niya ang language. I mean, siguro kasi siyempre like kitabi sa Iloilo, no, pagkabata pa lang sa aton niya, that's the language that we learned, right? And then Oh. ang nuances sa language, it becomes part of our system already. Hmm. So I mean, kahapos mag-deliver Yeah. sang language. So naturally ang imo nga acting as well comes Yeah. along with it. Yeah. Wala? Kay ano na mo in how you speak is also sigun man kung how you act and vice versa. Kung ano paano ka Correct. amo man imo nga expression sang language bisan ng mata mo bisan gani ko sa Oh. ambal pero ang mata mo kay batsagan. Hmm. Kumbaga, kuha mo ang konteksto 100 or even 200%. 100%. Sobra naman ka-exaggerated. Sa 200. But kuha mo ang konteksto 100%. Yes. Oo. Yun. I've been also to Cebu, no. Ma-move kita direct sa ano no sa regional film development or regional film scene. I've been to other places as well. Cebu has always been very proud. Aggressive. Grabe yan, Cebu. Grabe na sila bisan sa language gani. Kung sa Mm. English na lang ko sa Cebu kay siyempre magbinisaya. But, hindi ko pwede. Pero ako tamaran mo ko magtinagalog sa tubang nila. So Englishon ko na lang para Oh, yes, because magtulog may kayo amogin naman. na sila. May amogin na sila ya. I mean, grabe sila mag-protect Right. sa ilang language. Right? Pride gina nila ya. Yes. Subong outside the Cebu, Western Visayas, we're gaining traction na gid eh. I mean, through your efforts, then you pangbulik sang UP and some other iban pang Ah, nga play cultural workers naton. But ano pa gid, may nakita pagigit may experience pag kita nga hurdles sa Sugnaw nga to how to further and expand the regional film especially from Western Visayas direct. Siguro, I mean, like, it's about time na, we take responsibility for this and then explore avenues. Yeah. For example, I mean, like, may mga micro cinemas kita dira sa Iloilo duha. One is ara da sa aton sa UP City Hmm. Campus, ang isa ara sa downtown sa Okay. FDCP. Yes, yes. I mean, like, dapat tani mapisanan man naton nga mga filmmakers Yeah. nga ipagwao nila mga pelikula nila dira. Kay ako gapati gid ako nga ang mga tao mahilig man gyapon maglantaw sa mga pelikula, no? Even if ang big rival niya subong sang cinema is online streaming yung mga ganon. Pero may mga tao gid sa gyapon nga lain ang joy nga pungko ka sa isa ka lugar nga madulom tapos ginalantaw mo tumanga mo larger than life, you know? Kay ti
hindi mabudlay gid siya na magpagwa sa sa mga major nga cinemas kay because ang rental is, face it, I mean it's very expensive. Yes. Pero we have, and at the same time siguro, ako, I always champion them, ang mga taga Gimbal, ang Bantayan Film Festival nila, Yes. which is the longest running film festival in the country. Ti sa plaza, man lang gani, naanggap na sa plaza, is like pagwa. And then, in one screening, you have 5,000, 6,000 people in the audience. Ay, kani, himuuna sang iban man nga Yeah. lugar, I mean, ikabanwa, Kabanwa. or as a model, Mm. as a model, right? I mean, yeah. And amo ginaya maskin si Sir Nick Diocampo. Mm. I mean, kilala ta gina siya, no? As Yeah, in like, nandun batikan man nila nga, you're a film scholar Mm. and filmmaker. Namalya ang sine hindi lang na exclusive nagagwa nga para sa isa ka sinihan. Yes. And masin ako naka-experience kagin pagwa nga ako ng isa ka sine full length patong nga documentary sa Mm. dingding ng isa ka gasolinahan sa Angono, Rizal. And I found that a very heartwarming and humbling experience, and mga tao galantaw man gyapon. So kita mo, I Mm. mean, like if galing kay syempre, um filmmaking is a collaborative effort. Kinanglan mo sang team nami, ginaya ko may producer, for example, Yes. or Oh. gabulig mo market sang film kay siyempre mambaligya ka man tickets mo. Mm. Wala. I mean, i-market mo na siya, i-announce mo na siya, and I mean like hindi lang na mo na ka kasimple Mm. nga bagay. Nami tani kung ang aton nga syudad may ara man sa ginatawag nga film council probably, and Okay. then we'll look to this and then get in touch with all the filmmakers dali kamo di mapinagwa kita, and I think sa ini nga October sa ini in the next month, ha, I think do nabatian ko may 3 ka film festivals dira sa Iloilo magdululungan sa January. Lami na o magdululungan. Oh. Yes. Payo na lang Nasadaan nagay ako. magasala-sala ka kunin nga makadto sa sawa ay kakadtuan. Oh. Yeah. Correct. And I hope that's going to be successful. In fact, gani ang dira sa downtown bla proof. Kundi sa downtown ni Debla kundi may mga walls na nga empty. Hmm. Daga night market kita da. Why don't we use that nga samtang kaon nga mo da may sa wall, Pwede, diba? pwede din. Oh. Kay Yeah. sa pagputot ko nga pagaintindi abi no, nga ati nga aton nga theater culture is really communal kag It sa is. isa, diba? Hindi sa It is. kay pamulya sa una mo. So may ano tawag sila, may teatro kag may ano pag sa una. Ang theater naton nga version bla ng ano pa ng mga term sa may ara na nga communal na iya sa mga barangay fiesta, sa mga stage, sa mga plaza. I think manami man na sa nga concept kung sa night market o kung Meron kita like for example ato mga sinakulo ang ato na nga ano nga pagtaltal or something. That's an example of that. yes, oo. I mean, bisan nga ni sa himatayan, may luwa. Yes. Formal And na. Elua is a performance. It is a performance, Ritual, but it's also Ritual, but it is a performance. yes, oo. So, doon na sa aton, siguro kailangan lang i-revive in some other ways. And I think, maya man ni ang night market project sa city government. Kung ako lang ha, nami pagit puro mas manami siya kung infused na pagit mo ni mga elements. May performance arts nga element. Proof cabin, no? Direct cabin, no? Yes. Ini. Ibalik ta balatanan sa live. Hindi na lang balatanan na nagtulok na sa mga lakad maginawa na tayo tanan, no? Sa Yes. cellphone. Kailain ka diyang ang kasadya nga ara tanan. Bala, I mean like present. Live. Amo na. Yun. Well. Anyway, wow. So, kilala ko, gini nakita ko kayo. At yung paano pa nagsunod ang ating second guest. Of Hi, course. sir. Ay, wow! May gabi. Free winning. Naghasa niya sa una. Naghasa niya sa una. Tandaan Dito ko. bungay bigote na. On that, bala, I heard din nga ikaw kuno ang last hasa kuno, why na kuno nasundan. Tapos ako nahaso na. Anyway, Hindi na, may nagsunod pa, mo pa. anyway, Dali lang ko, anay, dali lang ko sa yes, background. mati Okay. yung sugpon Sige, ka. sige. Sige. Next up, ang Direct Kevin, ang subong ara sa Sinag Maynila ang kande. And we're very this is very is a very big and good source of pride for Ilonggos, another achievement sa imo kag sa bilog nga Ilonggo. Ano ka budlay, ano ka taas ang hurdle nga ginagyan nyo para masulod diri or nakibot lang man kamo nga siya? Actually,
even before ang mga filmmaker kung mga friends bala na join ka bala sa Sinag Maynila yung ganun. Ti ang last nga nagduso gid sa akon actually or nagtiklod si Mm. Direk TM Malones. Pasunod lang to bala. Bahala na daya. I-submit lang to Ano Yeah. pa na yaman. Take your leap, take the leap. Yun, take a leap. Tapos, gintawgan ako sang isa ka member sang Sinag, si Butch Ibanez. Okay. Tapos gimbalita sa ako na nakasulod ang kandi. So ako naman, pagkabati ko nga nagsulod ang kandi, ay yay! So, as in, bucket list fulfilled. Ngay, nagsinag Manila. So, nagkado ako sa Manila, kay malunching na sang Sinag Manila. At that time, wala ko kabalo kung sinong upod ko. Mm. Tigto ko na also nabalaan nga out of hundreds, lima lang kami ang finalist. Oh. So, okay. So, 5 ang finalist. Pagkabalo ko, nga ang isa ko kaupod, isa ka finalist, si Direk Joel Lamangan, si Direk Topeli. Oh. Oh my golly. Ang una ko yung reaction niya, nagliligwa, gid ko niya. Nililigwa, gid niya. Tapos ang ko sa amigo ko nga filmmaker, ang barkada nga filmmaker, si Direk Arvin Bellarmino. Haba mo, ni teacher-student competition. Okay. Kung no feeling ko, do bata, payaon ka nagdala sa tarak-tarak. Yeah. Sabi ko, Diyos ko, Lord, naman ko, I mean, like, well, for example, sa kay Joel Lamangan, ang body of work niya. I mean, Yes, it's Diyos impressive. ko. Nalaglabog. Oh. Sabi ko, ano ini? Nag-amo na. So, yeah. Tapos nga ba si Direk Arvin, na bala, hindi, ganito na lang, Direk. Ito na lang isipin mo. Wag ka nang kabado dyan. Isipin mo na lang na, ibig sabihin nito, magkaliga na kayo. Sabi ko, uy, grabe. Magkaliga talaga. First full length ko lang ni Balaya ang kandi. You Yeah. know, and amo na. But, amo na, I guess, ambal ni Direk TM, take a leap and you'll never know. So, but for me, I'm just very happy as an Ilonggo for all the Ilonggos as well. Siyempre, I mean, ginatibong tagid niya ato niya permi ang banwa. I mean, like, Iloilo taya mo. Yes. And plus, of course, ang fiesta sang Haro, which is actually one of the biggest fiestas Ginabad anywhere. Yeah. Oo. Hindi lang ang bulang but ang the devotion Ay, itself to the oo. to the patron Ang saint. grabe, ang misa na dangalin kaagahon hasta grabe. Ang mga tao I mean like ah, kung takad ka sang traffic hindi ka na magpalapit sa araw obvious na kayo. Di bala? Although, And that is cultural. yes. That is cultural. That is Yes. cultural. And dira mo kita bisan ma-traffic, damo gyapon pasakop sa pandot sa misa. I mean, it shows the devotion and the strength of character and will Yeah. and a strong will of the people to keep up the faith and in their devotion. This is now national audience na direct, no? And It's national audience na. yes, and maybe iban familiar lang sa Haro Fiesta but not necessarily the inner in the innate culture. Anong gusto mo nga dapat maintindihan nila sa sining full length film naton sa Kande? Well, I guess it's amo ni siya ang na-learn ko sa isa ka film lecture sa una hambal ni sa isa ka Chinese nga filmmaker nga si Peter Chan na what is personal is universal. So Okay. what is personal about sa Kande actually is the story about friendship that we all tanan kita may Yeah. amusing tanan kita may barkada sang halin sang gamay pa kita, and somehow along the way probably nagbululagay na ning aton nga mga landas ni kinagdalag ko na kita, and amo na nabasahan ko sa mga reviews so far sa Kande nga Yeah. na after watching the film gusto sila mag-connect sa ilang nga childhood and sa ilang nga childhood friends liwat Yes. nga I mean di ba? I mean, siguro it's just similar to the saying, bala ano gani, pag hindi ka marunong lumingon sa Pinanggalingan, iyong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan. O sa so, taas, hindi ka sa Pilipino. so, ganon. I guess, amo na siya. So, I think,
So, um, eh, 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 actually, dira ako permiro medyo anxious how they will take the film kasi this Yes. is national already and it's in Hiligaynon. So, ma-rely lang sila sa subtitles, you know? Mm. Pero so far, with the reviews that have been coming out, I guess, I mean like, damo na nakanotice sa I mean like, what, that Iloilo is not in any way really different kung may uniqueness man dira. It Yeah. actually is the fiesta, it's Candelaria, Mhm. but in a general sense, we're not actually different from the rest. Even if we're saying at sa probinsya taya, iniya Yeah. metropolis niya, center ni. Mm. But that's why amo nang hambal ni Peter Chan na what is personal is universal. Hindi ka naman umdum, just write something about personal because this proves it. This really proves it. Na na-realize man nila nga hindi man lain ang may Ilonggo sa ila after all. Yeah. We have, right? Yeah, and Hindi we have pwede nga dira ka lang diri kami kay Ilonggo kaya kami taga diri or something like that, yeah. After all. Yeah, in the long run, in the short part or the short version of the story is that we all share something, despite the Hmm. divide between us, between regions, Hmm. peoples. The language lang probably will be one that is going to be different, but then our stories are just one and the same. But tira nila makita ang acting linaway na pero do maksanay man gyapon or dripping with sugary intonation and naman Yeah. linaway na no, di ba? Pero patyan Oh, naman na yeah. ang hiligay nun mellifluous sing-song Yeah. character Oh. sa hiligay nun language. Mm. Direct no, last question na lang. And ang balik tani sa main driver gid behind sang pelikula nga kandi ang Taos Puso Foundation. Dako kit ang nangin sina ang nangin kabahin sini hindi lang nga as beneficiary kundi nga inspiration man sang film kag ang driving force. Why is it Yeah. important nga artistic endeavors like kandi may ara nga direct social impact sa community at the same time partnership with the community. Well, because I mean, like, when you make a film, actually, you bring the community with you. Mm. So you have to create that synergy. Like in this case, we have the Taos Puso Foundation and the man bulig sa Taos Puso Foundation sa film. Mm. But at the same time, it also gives you that sense of security Yeah. and confidence na the community is backing you up, Yes. Yes. right? I mean, like, ang pag-ubra sa mga amusini, I guess, like artistic endeavor, Mm. it can actually be quite daunting. I mean, like, even sa pag-ubra sang film, because even if you work with a team, but you have this vision, kay may ginsulat, kaning nga script, Yeah. after all, and then paglabot sa film, I mean, like, the director will have the final say. Mm. Whatever everybody's contributed, it's the director's final decision. Then at the end of the day, kung ano matabo sino matudloan dira edi si director. Yeah. But when the community is involved, then mas mahapos, mas mamagaan, sa imo man also nga buot sa imo nga tagipusoon, sa imo nga paminsaron nga may ginasandigan ka, Yeah. and somebody's like telling you nga sige lang, padayon lang bla, ari lang kami di. We got your back. And that's very, very important. Very, very important. Na the community should really, really be involved in this. Amo na sakto nambal mo. I mean, like, Iloilo is becoming strong now when it comes to, I mean, for grounding artistic endeavors. Dapat mas maingganyo pagid naton ang aton nga community, and the different facets of the community to support this kanugon because um grabe ang potential sang Ilonggo as it's even sa creative na aspect yun. Yes. And may ginapaabot kita direct nga awards na kay this is not just a mere festival kundi may gid niya gali there will be accolades given to films makers after. And Yeah. confident are we to get at least an award or two? I don't know. There are predictions there. So, ang awarding is going to be on Sunday. This Sunday na. This Sunday, yes, sa Gateway at Yes. 4 p.m. Yes, Quezon City. Sa Quezon City.
Oo. Mm. Kitaan mo kami, So, breaking news naman na yun. Let's cross our fingers in the box events with prayers nga bayakwan yeah. gid. Sige, Yeah. direct Kevin Pison Piemonte ang imo na lang min sa isa atong tagpalamati kag base sa rason kung after sini may showing, film showing ni what for the public ang wala pa katanaw sang kandi, do we have an opportunity for that? Then maybe Yes, if of invite course. sila direct. Yes, of course. I mean, like, it's in the hands of Attorney Peña, Jobert Peña Florida and Miss Rhea Peña Florida. So ganun. But ang ako niya na message kidya is we have a lot of potentials kita nga mga Ilonggos. Magbululigay kita tanan, Yeah. in terms of creative work, right? I mean, kadamo na subong sa nagagululuwa eh. Not Hmm. only sa films, even sa visual arts, even sa music aton nga abyan si Eman Abatayo, and then one thing, ang nahidlawan ko France also isang una may ara gikita nga mga Ilonggo nga mga musicians. I remember before may ara pa gani isang CD na sa una anong natabo sa to kanugon kadamo-damo. And Yeah. very strong, and Ilonggos for me are really really very talented. Mm. So I mean, but we need a community to support. We need a community to support. Yes. So amo na yung panawagan ko. Let's all help each other. When it comes to music, in fact, direct sang COVID gani, duay mapatay ang music kay suddenly dumay boom sa music during COVID because of buskers, ang musicians naton nga bisan diin Yeah. antaman nga kapangabuhi man sila, but somehow they gave that, they kept our hopes alive and a sense of community intact because of their music. Yes, exactly. So, I mean, kaya ibalik ta ni tanan. Yeah. Kagsihon ta lang ni. On that, direct Kevin Pison Piemonte, congratulations in advance. Awards Salamat. for nothing, this recognition ang to be included sa Sinag Maynila is really indeed a big honor. Yeah. Kagsa- Yes. And congrats and good luck, Yes. direct. Para sa aton tanan nga mga Ilonggos. Yeah, Para see sa you aton around, tanan mga sir. Ilonggos. Madamo. Thank you. Salamat. See you around. Dahil nakaupo naton si Direct Kevin Pison Piemonte, ang director behind sa Ilonggo Film nga Kande. Congratulations sa iya. Magapanumbalik kita after sang sini nga mga pahanumdom. Nagapanumbalik kita diri sa second part sang Daily Guardian on Air via Action Radio Iloilo. Ang masunod naton nga topic, sort of a post-mortem sang natabo nga trillion peso march, but at the same time to prognosis ngati ano karon kay tapos ng rally napotwas tang aton mga blatyagon ti ano karon. So para mabuligan kita nga ma-dissect kung mahimay-himay ining topiko kag maistoryahan man ang iban nga mga legalidad nga may legalidad gid man ini mo kay hindi lang nimo untat sa ako sa ranay sa nahanungod sa anomalya nga mga flood control projects. Iban ghost hindi makita way gali kay sister pero na fertilizer kag in fact nabayran gani ang mga kontraktor. May mga Ilonggo personalities nga na-involved. Gikan diri sa aton. Hindi kita masiro. So, subong sa sini nga part, upod naton again, bugal kag dungog naton nga makaupod sa liwat. Isa man sa mga columnist kag contributors ng Daily Guardian. One of the brightest legal minds in Iloilo and even in the Philippines, and the Dean of the College of Law of the University of San Agustin, no other than Attorney Jose Marie hindi ko na pagkumplituhon, Jose Marie Tirol. Then, hindi ko na pagkumplituhon, hindi hapuon ako sa bilog ng ngalan. Anyway, but thank you very much and welcome. Diri liwat sa Daily Guardian on Air din. Mayong aga to kayo Francis kag it's good to be back, long time no see. Yeah. Kag do ka interesting na naman sang kinatabo sa aton nga pungsod subong. Di lang sa Iloilo kundi kay sa bilog nga Pilipinas gid. Okay, sa din gusto ko man gani mag-istorya sa imo, pirmi-pirmi, but galing balan ko man masako man ikaw kay you're honing minds in the College of Law. At the same time, you also have your legal profession. And kaya ako masako man ako, but these are kumbalin na poignant, are key moments in our history, in our life as a nation, as Filipinos. In fact, periodic na ganito kang una, pork barrel, then may Napoles controversy. Subong, flood control naman. It seems nga ang corruption is galing-lain lang, but hindi ka madula. Sang nagligad nga presidente, ang main issue was drugs. And then ang komunista, there are many issues always, pero tido subong do amo ni ang
hot topic, Yeah. especially subong nga bago lang tapos eleksyon, no? Pero do campaign mode gyapon ng tao. Do Yes. campaign mode gyapon ng tao. Hindi why matyagoya gani once the last ballot is counted, sugod naman ta pangampanya. Election. Oh, presidential election na sa 3 years from now. Yeah. Oo. Oo. Dean, I know you were also very active diri sa trillion peso march. I believe mo man may mga panawagan ka man. You even, I don't know if you even encourage your students sa College of Law to be heard and to be very active sa tong protesta or activity nga tong diri sa aton malinong katama. Kumpara dito sa Manila nga medyo may napat yan gani dito. Yeah. But trillion peso march. Nga ang amo ginang term ginagamit sa mga organizers man, is it because of the sheer magnitude ng anomalya namatay? Perhaps kay kung magambal ka subong sang billion do hindi na eye-catching, di ba? Yeah. Natuon mo gani ang national budget subong sang gobyerno hindi na ya billion nag-abot na sa trillion. Yeah. Kag siguro kung isipon mo ning amounts of money lost through corruption, bisan sinila nga past few years lang ni sululubra na trillion na. Yes. No? So I guess that's it, no, to emphasize the point nga grabe gid niya ang nadula bisa korupsyon. Mag-amo ni kadako din tama kabugat gali sini. For example, ako may makita ako dira sa itong diversion group nagabaligya sang trapo sa mga tapos ang atong politiko gali trillion nga ginakuan. Di sino karon ng trapo? Ang gabaligya trapo. ang natabo to, was that really anger na gidya or maybe the usual lang man nga protesta man gyapon, or was it really symbolic sang kaakig naton kag kainit naton sa amo nakita naton kung mabatian subong din? I hope it was. Kay ti hindi man sakto kag hindi man sufficient nga hasta lang to nga nagpaupok lang. Yeah. And then after that tapos na. Nga do ti okay nako kay nakaupod nako sa rally, nakasinggit nako, nakapaulan nako, and then what, no? Amo na pirmi daya Kay ti if we are members of the community and part of our obligation as members of the community as Filipino, Ilonggo, no? Human being, hindi lang yan nga naubra ko na ning immunity, okay nako, no, nakakota nako, but it's a day-to-day obligation on our part, no? Yes. Hindi lang yan nga mang call out ka lang, marali ka lang, ma-slogan ka lang, you do something, no, your own little way. Sa nagligan nga edisyon sa amon programa din, naistorya man namon si Dr. Clement Campuzano, of course ang Maestro ko man. maestro naton. Maestro taman. Amo tayo ka bata, no? Si Sir Kevin, maestro ko man to. Okay, sige, hindi ako na yan. Imigay na. I mean, basically your background is history. You look up history in UP. And although history and law are really entwined because our laws also came out of our traditions and our experiences. But systemic corruption sa Pilipinas. Damo ka pa mangkot din gini naghalin. Halin pa ni sa una o subong lang ni sa aton diri sa Pilipinas. Ang ako nga opinion sa ina nga bagay is halin sang una. Saan o naging Pilipinas ang Pilipinas? Diba nag-celebrate kita 1898. Yes, so no? 1998 Philippine Revolution. Amo nang ginakabig naton nga start of the Republic of the Philippines. But before that, what were we? Sa tutuod lang, di ba? So ang aton sa una ang community kita nga mga Ilonggo, sila ato nga mga Bisaya, no, ato mga Tagalog, ang mga Muslim sa Mindanao. And then later on na lang nga daw ay Pilipino gali kita tanan. Pero bisan pa nga tanan kita karon isa ka pasaporte, no? Magbuto kita isa lang ka slate sang kandidato ginabuto ta, senador, presidente, vice president. But deep down though we still don't see ourselves as members of a nation, of a no? Ang kay Benedict Anderson bala. Imagine community. Yes. So why tagyapon, no, on the surface daw sige pareho kita nga Pilipino, but then deep down inside. So sa ako ma-trace back tana nga sang pre-Hispanic bala nga atuto sa Cebu, si Lapu-Lapu, si Humabon, diri sa mga muna bala. Way man na sila kilalahay nga isa kita kapungsod kundi kay ti radya ko diya dira kaya chief kada or what.
ti dason pag-abot sang katsila, no? Ang mga major players abis ang kada banwa gin co-op nila, hindi mo nila Elite. prinsipalya Yeah. na mga elite. Ti kag dason ti daw although ang term abi subong is red tape, di ba? Nga galing kay ti red tape kung sa husto lang nga bagay, amo na ang sakto nga proseso. Hindi iya nga mang shortcut ka lang nga mang shortcut. Kung sa husto nga bagay, galing kay ti ang red tape kung kisa amo na ginagamit para nga ma-force ikaw nga mangita ka sang shortcut. Yeah. And ano ang effects na corruption, di ba? Yes. So Nakabudlayan ka, no? Overregulation bala. Yeah. That's why itong lingkod lagi na nga, it's not enough nga nag-rally-rally, nagsinggit-singgit, nag-post-post ka. And then, okay, kotan ako. Because the way you live your life also, hindi sila nga mareklamo ka lang nga si congressman, si senador, amo to muna. Ang mga kontraktor, amo to muna. Pero kung ikaw ya mismo sa gawi mo man niya, gahaboy ka basura sa dalan, duay ka man bla disiplina sa lawas mo. Diin yang imo ya. Ang imo man abi nga ibulig sa imo community. Nasta ka lang sa kumod, nasta ka lang sa tudlo to nga sikwan ti tulo ka anay niya ang espeho kag lang tawa ko anong pwede mo man mahimo. Not just on election day but every day, no? Not just on election day but every day. Yeah. Ang corruption dindo hindi man lang sa aton mo endemic mo, no? Yes. It's not as if nga kita na gid ang pinakakurap nga rasa. No. Because corruption in every country, in every system, manifests in certain ways. Ang diri sa aton amo na ambal mo red tape. Kung mabudlayan ka magkuha sang permit, ari na lang 100 o 500 so padali. Para padalinas na lang, muna. And from there it gets bigger. Yes, ngati dason ako okay malangli ang amo ni. Okay nga 100 mabayad ko sa amo ni. Anyway, efficiency. So gakakuan ka ngati kung okay malang ang amo ni. Okay man siguro ang amo ni. Hasta nga dugay-dugay trillion na. Trillion peso march na. Namla din nga you create a demand for efficiency instead of putting in place the Yes, with economic supply and demand man hindi kapitalismo bala mo. like you said kayo hindi malang Pilipino ang corrupt. Pero example kung sa Japan bala once in a while kung may madakpan to kung hindi man mag-resign niya maharakiri. Yes, sa kahuya. Grabe. So sa kahuya kag dason example ang Japan grabe ang sense of community nila as a nation. Yes. Yeah. As compared sa aton abi, no? As compared sa kita, we are a very young country, we are a very young republic. So I'm hopeful nga kung why na kita dire ang mga masunod sa aton will be a little more mature, no? Sa amo nga bagay. So ako I don't really lose hope about the Philippines. Galing kiti natuon lang kita nga kita subong ang Pilipino sa amo nga chimpo sang aton nga history, no? We live in challenging times, interesting times kag ari gid sa aton ang burden nga no magsikap para nga ang masunod sa aton amo yang maka benepisyo sa aton nga ginapangabudlayan. Hindi man gid maglayo ang aton sir nga hindi sabi ko pa lang. We have been through cycles of controversies, especially in corruption. Motong oles, mga pork barrels ang una. Yes. Balik-balik lang, different lang. But personally, why ka man gaka-frustrate sa aton? Ti RI bilang Pilipino, like you said, no, ang undergrad ko BA history, kag dason after that nag-abogado ako. Abogado ako subong, maestro ako subong. Yeah. And when I talk to my fellow lawyers, when I talk to my students, no, present and former, kung kisa kuan bull session kami nga ano man man do sala man nga profesyon gan sudlan ta, no? But sometimes amo na kami man mismo na-realize man namon nga actually husto nga profesyon nga sudlan naton. Kay this is how we can do something, no? Nga makabulig kita, no? Sa pagkayo abis ang sistema. And I'm also referring sa mga kabaro namon nga abogado sining mga suspects or mga ginaakusahan. Kiti sila na may diretso man na sila to counsel and to be presumed innocent, no? So ang importante lang pariman sa red tape, no, nga ang siling kubla kag ina kung husto lang ang pag-implementar
efficient na siya sa tutuod lang. Yes. Kung Yeah. husto, it's the same thing man with the right to counsel. Pati ni sining mga ining pirmi lang nga ginagpa subong sa especially sa social media bala nga do ti balanta na hindi ko na pag-i-mention kung ano kag kung sino no, Mm. they also deserve no to be represented by lawyers, no, they Yes. also deserve. Oo. So Ang din siguro ari na kita guro sa ano no ka legal framework kay may independent commission on infrastructure nga naga-imbestigar sa ni. But galing singkuti may ombudsman man kita which is mandated by the yes, Constitution. We also have the yes, Sandigan Bayan which was no, specifically established to litigate cases against cases on the conduct of government officials. Graft and corruption. Naman, I seem nga these institutions right now are struggling to stamp out corruption. Is there something wrong with them or ano? Actually, I see the wisdom behind the creation of the Independent Commission on Infrastructure. Kumbaga ay the principle behind it intindihan ko. But then, like you said, may ombudsman kita. I'm sorry, may ombudsman kita, may Sandigan Bayan kita. Yes. So ang doon naga-duplicate. Kag karon doon naga-overlap. Yeah. Kag ang isa pa na karon nga concern is ang let's say the Independent Commission renders its decision, or rather findings. Yeah. Ang findings niya na recommendatory lang na. Yeah. Mahambal siya si Senador X, si Congressman Y, amo ni muto muna. So, amo ning findings na mo we recommend nga pailan sila kaso sang ombudsman. Alright. What if hindi mag-file kaso si ombudsman? Yes. Those things, no? So and I also don't know if they have powers of subpoena, powers of contempt. Kasi Yes. patawag binilang isa ka testigo or kung isa da kagkuan kung mambal abi nga Hindi ko yan. sino ka mo? No, di ba? Sino ka mo? No? Ano po Di dera man niyo? kamo korte. Hindi commission man lang kamo. Yes. Hindi No? mga Kagti- special powers yeah. Oo. Kagti so far wala sang naga-question sang constitutionality sang pag-create sining commission. Kaya tidong duman mo to so gina-compare ni sila nga when Pinoy was new, nag-create siya sang commission to investigate ang iya ni Gloria na administrasyon. Dason gin-oppose to on the grounds of constitutionality. Kag gin-declare to sa Supreme Court nga unconstitutional ang commission nga gin-create ni Pinoy. Ti so far ining independent commission nga ini do why kita sa may nabatian nga amo na abi nga move nga question ng constitutionality, but that is a possibility. And a possibility when maybe basta sa recommendation na. Oh. And that is why kagina makita ko man sa ang NBI kagina I think nagginuganas ng ilang mga ma-file sa task against certain personalities din. Yes. By the way, isa pa, no? Kaya anad na kita sa investigations ng Congress, whether Senate or House, no, in aid of legislation. Kag pirmi na gina-question nga ano ning purpose ni kay do hindi man niya in aid of legislation kay kung ma-investigate ka dapat ang outcome is ma-create ka law. Yes. Okay, investigate kag may pending investigation sila on corruption. Kaya anong kinalain sa investigation nila? Sining iya sang no? So again gadulubli, no? Red tape. Again. There's the what if karon mahambal abing isa ka gina-investigar, gina-invite siya sang Senate, gina-invite siya sang House, na-invite man siya sang committee. Mahambal sabi nga didiri lang kuya sa isa sa body nga ini kay tido for me sympathetic nila sa akon. I will ignore the other one. Yes. Karon ang magiging findings nila will not be the same, di ba? Kay diriya mas nag-participar si Kwan, diriya sa Piako ay nag-participar si Kwan. Amo na confusing, no? Yeah. And I think it's very important right now na may ma-appoint ng ombudsman if that's the case. Yes. Dapat gid kay crucial gid na siya. Yeah. And by the way, ang ombudsman, ang office of the ombudsman dual ang functions niya. Kay pwede siya maka-investigate sang administrative nga cases. Yes. Kag pwede siya maka-render decision sa administrative cases. And patawa niya kaya. Yeah. No? In regard, yes, pero ang sa criminal purely investigatory lang siya. Kag kung may findings of probable cause, ma-file sang case sa korte. Yes, So
sa criminal na siya. So Sandigan Bayan or in some cases diri sa RTC depende Okay. sa salary grade sang kuan sang Yes. iniimbestigar nila. Yes. Oo. Uh, uh, may ano man din man. I mean, you're a scholar of our legal system. Ano, and a teacher as well. Anong mga loopholes ang nakita mo nga sa ginagamit sa iban to skirt prosecution because of corruption? Ang isa balangan na na notice ko lang ma ma-volunteer as a state witness. Yeah, okay. Ti, ti, sa maintindihan ko, sa madumduman ko, i-open lang ang possibility nga ang isa ka tawo maging state witness kung wala gid sang iban nga testigo. Okay. And this person is probably the least guilty. So buta balon guilty siya pero kumbaga daw siya ang pinaka the least evil, no? Oh. Karon way gasugod pa lang gani way pagani ka umpisa ang investigasyon. May gatibong niya nga si kuan himo state witness. Way pagani kasugod, no? So is that not an admission of guilt? Yes. Number 2, duga sometimes when you're a lawyer you become a devil's advocate, diba? no? Ginalantaw mo ang anong possible nga arguments ang piyak na side. Isa isip-isip ko, sige, kung politiko bi ako or kontraktor ako, mangawat na lang ko. Kay kung mabalaho ba, I will volunteer as state witness. Yes. Di ba? Pero kung hindi ko yung mabalaho ba, okay, no? No harm, no foul. Kung dito gahatag ka incentive sa sining mga tawo nga manging corrupt, kay kung madakpan sila, no? Ma-apply lang sila for witness protection. No, unless nga Philippine Marine katuya nga atong siling niya, balya kay nasa Senado, blang hindi niya kinanglan. Yeah. Yan na yan. Which brings me to ano din ang kawad-an naton sang whistleblower protection law. Inablang kung ilis guilty ka pero nakita mo kakatabo dahil say clerk ka lang niya, ikaw lang yung ginasugo magdala kwarta to sa boss mo paway ka manimo katilaw sang kwarta. You want to blow the whistle but you basta ka lang sa witness protection program which is tama ka mabusisi nga proseso kung kaisa hindi ka pa makasulod na kung amo na bla but does this really now make it imperative nga we should have our whistleblowers law to protect people who want to squeal on corruption nga makita nila? Hindi dapat gid pero amo na galing hindi man niya automatic nga kung ma-apply ka qualified ka. Yeah. No, busi isi-on man nila if this person really is qualified. No, muna. Kumbaga dapat isip-isip ka man nga kung amo na ang loophole abing sudlon mo nga mangawat ko para kung madakpan ko whistleblower lang ko. The question is are you qualified? Yes. Are you qualified? Oo. Kaya what if abi assuming lang ha, what if abi ang mastermind gito ya ang nadakpan kag whistleblower siya. Tido sinong squeal niya ang mga ara sa idalom niya nga siya ang big fish, no? Pato siya nga siya nagpatigayon nato sa budget pero way man siya katilaw kay gusto lang budget kay kinanglan sa ila si Kwan siya ginagambal sa ako muna nga hindi ko kablibad kay hambal ni Kwan amo ni mo to muna, no? Bisan nga way man sing showing nga nag-benefit man siya daya pecuniarily sa project gusto niya lang may project iti kinanglan ang project sa ila lugar so para may mapakita siya sa pumuluyo. Yeah. Kasi may ginahimo ako, may amo ni, mayara ako. Oo. Political will. Alimpas ang time ni si kay Pinoy abot kay Duterte. No puro man sila may political will kadlag ko man sila swinging balls with pero mamatyagan dagin man na din kay do matyago do mga ordinaryo mga funksiyonaryo nga kapriso kag gina-prosecute. Kay actually ang dapat nga may political will hindi lang ang politiko, dapat kita nga butante, kita nga mga pumuluyo may political will man. Nagutang sila sa pwesto. Yes, hindi ya siling nga kay kanami siya magbudot so kanang tigaan niya ko sang amo ni may utang na loob ako sa amo na no siya na no kay nahuya man ko no. Yes. Ano gid iya hasta gid na iya sa habang buhay hasta sa kaapuhan mo yang utang na loob mo sa tawo nga ina. Hindi naman na gusto, no? Bisan ay kapag kilala sang community abi
nga sang Pilipinas, bisang ta sang pungsod o sang hindi ko man na siya kabarangay no labot ko siya. Yes. Pero ti ikaw ya, ang imo nga nga community ganyang pamilya mo. Uy, no? Ano ya, tali na la sila ya forever sa amo na nga tawo just because nga once in your life nakabulig siya sa imo. Yes. Ang Oo. pala din ang impact ng corruption. Isa na lang sa atong pamilya. Kasi nagkawat sa hundreds of millions. Panumdumon mo, pila pa nakasako sang bugasan nga makadto sa aton, ang ipanghatag. Yes. Or kulong. Oo. Or Ang isa bilang na notice ko kagina nga ang bata sa isa ka si Congressman Saldico. ang bata ya, si Ellis. Ang bata ya nga nagpanawagan kay nga nahuya siya kuno and all that. So why ko ya naga-conclude nga si Congressman is corrupt. Pero ti amo nang nagagwa subong. Yeah. Ti galing kay ako man ya doon nagkatulang ulo ko sa bata nga ti ang nga nagareklamo ka kay doon ka benepisyo ka man. Yeah. Regardless kung diin naghalin ang manggad sang tatay mo. No? Kay ti kung legitimate income na anong ginawaras mo? Kag kung hindi na legitimate income, same thing anong ginawaras mo nga ginakahuya mo sa subong kay ginabalahuba siya pero sang una do way ka man ano ka ba si ma-whistleblower ka man ngunit kay tatay mo. Ang tawag sa do sitwasyon ba lang doon di maintindihan nga way kagwaan do catch ano ganina din Catch 22. Yes nga situation. Dugin laglag yes tatay for what no? Yeah. Yes. Do ka performative ganina more than Yes. Speaking of performative, amo pa nang isa ko atong party bala sa rally. Natin iba niya basta lang makarally, basta lang maka-post, basta kamo amo na. That is performative protest, di ba? Yeah. Do basta lang yan nakatubong na ko to. Quota na ko. That's not enough. And actually you don't need hindi mo kinanglan nga nag-upod ka to sa protesta para nga makapprotesta ka because you could do it in other ways in not so visible ways, no? Yes. Yeah. Beyond attending rallies. I must admit din nga kami sa media though, well, far from perfect in, discussing. Amo man ang legal profession. Yeah. I mean, kami nga sa media is the first font or, guluwaan sang balita. Yes. And I must admit that far from perfect, although kapaninguha kami. But siguro dito makita kung ano ka-importante, liwat ang journalism in media in this kind of issue. Responsible journalism. Hindi lang yung mapagwa ka lang just for the sake nga may content ka. Yes. Kasi ang content mo dapat may unod. Mainid. Oo. Ang ginaistoryahan ganina mo subong dason pa na yung mabalan kung sinong may sala, but ini ba lang ang concept sang flood control nga do be all and end all sang aton problema sa nature. Dira ta makita bla ang skewed naton nga priorities nga instead of working with nature. Right? Yes. I think that's been iban nga news organizations do mo nang ila pagtatar nga sige pabayaan ta lang ang ng corruption kiti ginaistoryahan dapat balik kita how do we deal with our problems instead of going with nature, working with nature. We're actually trying to control it and at the end ginakwartahan mo lang. I agree. Because ang flood control is kumbaga do band-aid. Palliative. Even assuming husto ang pag-implement. Nature is nature. Imbis nga mag-create ka sang band-aid solutions, why not work with nature? Ako agree ko da. For example, Haro Plaza. Ang di Lapas Plaza, pero may ginabaha. Bisan ano pang kanal ipaligbot mo ginabaha gid yung plaza. Ang solusyon man lang libo, butang lang sa dalom sang bagsakan sang tubig sa dalom para instead of diverting it, save it there. You may catch basin kada. You recognize the topography, the location, and do the engineering solution sigon sa kung anong sitwasyon sa lugar. Ni kag sang una, kita mo mga daan nga mga pictures sining area sang Delgado Street. Nati punong na da. Yes, manubod. Catch. Dason may kliyente ko, hambal niya si mama niya sang una, boarding house. Lingko sir diin ka board si mama mo. Nga kung diin ang SM Delgado subong, nga punong na da sang una. Imagine as tagali dira. Ti karon ano na da subong? Fully built up na da.
And nature din makadto ang tubig, mangita no? gini yung level eh. Mangita ginaya, oo, mangita gina kay hindi na siya ma-absorb sang kay Yes. mangrove na da. Work with nature mo na ambal mo. And that's why Oo. kita matingala kung magulan lang ga anaw na daya sa middle guard Oo. area. Oo. Oo, kay amo ginaya ang purpose niya gali sang una. Catch basin siya. Din nagrally na kita, nagmarch na kita, gapautwas kita, ginistoryahan naton diri. Mm. Anong tuturo ta? May pasinaduan pa kita. Ilason, dugay may eleksyon naman. Sila man, Gani. sila pa naghihapon. Ti tani lang nga ining rally sang Domingo kag ining hinatabo ni Subong, no? Kag for sure kung ano man tong mga revelasyon to ko ina sa Senado will not be the last. May ara pa na in the coming days, hindi lang sa Senado, basi sa Kongreso pa or basi sa mga local sang gunian, no? May ma-resign na to kuno kung nga city councilor, no? Mga amo na nga bagay, no? So way ta kabalo kung ano pa ni kag kung hasta san o ini, no? Pero ang may nabatian ako nga saying sa una nga kuno ang tao mabatyag gid, ang citizenry abi mabatyag gid kung ang politiko makawat. Kay ti ari na karon amo ning aligasyon, no? Again, aligasyonis ni tanan way pa sang prueba, no? Everybody is presumed innocent. That's a constitutional right. Yeah. Pero ti ang of course amo na ang layi, no? Presumption of innocence pula ay naman yang public opinion, no? Kag ti ang politiko not so much about what is legal but what is about popular, no? Popularity ang nalagas nila. So dira na karon nagatihin-tihin na sila about those two aspects, popular opinion, public opinion, court of public opinion, and the court of law. Yes. Until the next controversy Arises. overshadows this. Nga muna. I just hope din, no, we'd still be around when we see, a complete change in our political and government landscape. I'm sure kayo ara pa tana pero why na tana biguti kay na upaw na. Pero ara pa tana, no, maabtan tana for sure. Yes. No? But I don't think nga ara ko da nga ako na da. Hindi gid ko na da. And I think ikaw siguro malikaw ka man da kung pwede pala. Kita yung may istorya na ilang taya. Hindi kita mag-interest mga muna. Dami akong sila ginakutso-kutso sang ikaw sige. Ang ginapangamuyo ko man din, I mean nahidla. Although bata pa man ko to, but ako dito sa Longga. Bata pa man tanga duwa. Tanga duwa. Pagkayo kita mo, pilo sa buhok ta do, lapit-lapit. Bata pa na Mga senador sa una lang although si Pimentel, si Salonga, sino pa gito, mga tanyada sa una mabatian ko mag-speech sa Senado. Balo kung gabasa sa gambal sa straight from their mind or heart. Yes. Those they were the kind of statesmen nga bisan lubo pang akon kalag-kalag but mabatian ko sila. Dito tani amuman ko na ba? The wisdom and the wit and the probity. I mean, yes. In the legal circles, ang probity is a very heavy word, especially kung ka. Kag may gravitas. May gravitas, yes. Hindi yang inisubong akong kisa doga pamati ka sa talk show. Ang mga kung magbanter ba lang mga senador o mga congressman ano niya man linangas-langas niya nga. Mas mayo pa magbanter si Vice Ganda, no? sa muna bla ang quality, no? But of course ang kuan nga dan subong is popularity. Yes. Sikat ka lang, mayo ka lang mag-saot-saot da. Madaog kaya. And ko isa we confuse pagiging genuine to the point of kung isa brush binastos na or totoong tao, no? Yeah, totoong tao. And in fact, it's still performative if you look at it. Yes. For sure. Hindi na iya totoong tao, kuan lang na iya, pakitang tao lang na iya. Yes. Kaya ako I'd rather you'd rather tell your mind as it is without being caustic nga kay mo. Yes. Migo taman na isa ka konsehal da nga about sa vote ba. Tuod man na. Basta lang tada, istoryahan ta lang na ba para gusto mo lang maistoryahan ka man. Mo na kag dason gani na ang one-liners mo. Mapatok dayon, no? Nalipat ko sang term sina nga mo na nga do ang kakatchi bala. Yeah, Kundi katchi gid siya. Anyway din,
But I think I still believe nga ang kabataan subong how do you find ang mga kabataan ikaw you deal with the students sa College of Law. How do you find them compared with sa aton when it comes to this matter, activism, social Oh, consciousness, etc. ti ang mga estudyante subong sa law school, well, ang ages nila, ang pinakabata abi kay tinaga senior high na sila. Ang pinakabata is 22. 22 and up, no? Kaya ang iba niya magsunod sa law school ya, hindi yan nga fresh graduate sa undergrad mo. Yeah. But majority are fresh graduates. So anong ganing term nila? Millennials. Millennials kuno or Gen Z. Oo. No, Gen Z. So amo na, may very assertive and very opinionated. Okay, But very then, good. amo na balang ko sila, it's not enough for you to assert, it's not enough for you to say what you want to say, kung anong opinion mo. Pero actions speak louder than words. Yeah. Kung hasta ka malang sambal-hambal, kumod-kumod, dason no? Yes. Hasta ka malang kumod, that's not productive. That's not Yeah. helping anybody. So kinanglan you should do something as well, no? Put your money where your mouth is. Organize, educate, mobilize. Yes, go to the communities, Yeah. no? Yeah. Kaya capacitate them. Empower Siya. them. Yes. Oo. So in that way, pareho ang aton, no, media and ang law schools nga task, no? Yeah. To inform, to educate, to empower, no? Amo na siya. Well, on that din, again, it's very enriching and mind-bending, mind-opening. And always with you, and napasalamat gid kami sa imo, Dean Jose Marie Tirol sa University of San Agustin College of Law. Kabay pa makaliwat kasami sa sining kaygunan din, and imo na lang mensahe sa aton mga tagpalamati kag nagatan-aw, Dean Tirol, sir. Thank you, Kuya Francis, sa pag-imbita. Kag nga natagaan mo na naman ako kahigayunan, no? Para nga maghatag sa akong opinion sa sini nga bagay na medyo hot na hot gid subong ang flood control, ang corruption, trillion peso march, ICI, no? Yeah. Kag ang kung anong possible nga source sang aton kultura nga amo ni nga do ka easy lang, no? Kag I'm hoping nga ang aton nga istoryahan ay subong, no, makabulig sa nagapalamati sa pagpaintindi sa ila sang kung anong gakahinatabo kag kung anong pwede nila obrahon, no? Yeah. Para nga makabulig, no, kapag solbar or at least minimize sining problema nga ini. On that note, salamat gid liwat, Dean Jose Marie Benjamin Francisco U. Tirol. Or gusto ndo pa na mo, ginugit ako gid sa katapusan. Ako yan, Francis Alan lang. But again, Dean Jose Marie Tirol, salamat gid sir, and have a nice and safe weekend, Dean. Thank you very much. Thank you very much. Kag diri na lagid lang nagatapos ang aton pagpangalagad sa Daily Guardian on Air over Action Radio sa ngalan sang aton founding publisher Mr. Lemuel Fernandez ug sa aton regular anchorman Ranihan Gayo nga subong nagapalamig man dito sa United Kingdom, sa London, kag sa aton technical partners diri sa Action Radio kag sa inyo aton mga tagpalamati. Halong gid kita sa mga bagyuhon nga panahon. Pray for everybody's safety and then the welfare. Mayong adlaw sa tanan and have a nice and safe weekend.